Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang topic na pinili ka nga ba ng Diyos o ikaw ang pumili sa Kanya? So may dalawang uri ng konsepto na pinaniniwalaan. So konsepto ni John Calvin at konsepto ni Jacobus Arminius. So sabi ni John Calvin, ang pagpili daw sa Diyos ay total depravity. So ibig sabihin, kumbaga pinili tayo ng Diyos. Talagang ibig sabihin na and samantala naman si Arminius, sinasabi rito yung free will. Sinasabi ni Arminius meron tayong kalayaan para piliin ng Diyos o hindi. So sa ikalawa, sabi unconditional election. So kumbaga pinili tayo ng Diyos kasi ito na tayo mismo. Kumbaga kung ano tayo, sabi ni Calvin, kung ano ka ngayon, pinili ka na ng Diyos. Kumbaga disregarding na mabait ka, disregard na mababait ka ba o masama ka bang tao, ganun. Pero sabi naman ni Arminius, sabi niya, conditional election. Sinasabi rito, kaya na naniniwala ka kay Kristo, kaya ka pinili ng Diyos. Naniniwala ka sa Diyos, kaya ka pinili ng Diyos. Tapos, ikatlong punto, sabi naman ni Calvinism, sabi ni Calvin, is limited atonement. So, ibig sabihin nito, yung kapatawaran ay limited lamang dun sa mga taong humihingi ng tawad, ganun. Pero sabi naman ni Arminius, yung kapatawaran daw or yung pagsisisi, sabihin natin ganun, ay unlimited. So sa ika-apat na point, sabi naman is irresistible grace. So ayun, sabi ni Calvin, irresistible grace. So kumbaga yung awa ng Diyos ay para sa lahat. Yung awa ng Diyos ay hindi mo kayang takasan. So kumbaga sinasabi rito, yung kaligtasan ay para sa lahat. Sabi naman ni Arminius, yung kaligtasan ay kumbaga pili lang. Kumbaga nasasabi nito is yung hindi sa lahat, na sinasabi yun nga, kung naniniwala kay Kristo maliligtas, kung hindi naniniwala kay Kristo hindi maliligtas. So yun yung sinasabi ni Arminius. Sabi sa ikalimang puntos naman is sabi ni Calvin, perseverance of the kumbaga once nalis ka na, hindi na kayang bawiin sa'yo yung kaligtasan. Yung sinasabi ni Calvinism sa unang-una. So yun nga, unang-una, pagka pinanganak ka, kapag tinanggap mo na si Hesus Kristo, naligtas ka na, hindi na pwedeng mabawi sa'yo. Pero sabi naman ni Arminius, possibility of falling away. So ibig sabihin, merong posibilidad na mawala ka sa Hesus Kristo. Merong posibilidad na mawala ka sa Diyos. So ayun, so punta tayo sa ating Bible readings ngayon. Ang sabi rito, Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. For he chose us in him before the creation of the world, to be holy and homeless and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace which he has freely given us in the one he loves. So sa Tagalog, bago palikhain ang sanlibutan, pinilan na niya tayo. Yun. So yun yung sagot. Pinili daw tayo ng Panginoon upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban.
Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob sa sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So nasagot na yung tanong natin dito, no? Yun nga, sabi rito mismo, bago palikhain ng sanlibutan ng Panginoon, pinili niya na tayo. So, pinili tayo ng Panginoon, ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Kanya. So, punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito. We are responsible why God is sovereign. So, yun, tayo daw ay responsable. Tayo ang responsible sa mga ginagawa natin or sa mga actions natin dito sa mundo. It's either kung yung masama or mabuti. Pero, at the same time, our God is sovereign. Naghahari ang Diyos natin. Kumbaga, kahit na meron kang kalayaan na gawin yung gusto mo, masama man o mabuti, kumbaga naghahari pa rin ang Diyos. Siya pa rin yung kumbaga siya pa rin yung may pinakang sovereignty dito sa mundo. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, we choose God because He first choose us. So yun nga, gaya na sabi rito, bago pa nawaling likhain ng Panginoon ng sanlibutan, pinili niya na tayo. So, kaya natin pinipili ang, kumbaga yun nga, nauna tayong piliin ng Diyos bago natin siya piliin. So, kaya lang natin pinili ang Diyos kasi unang-una, pinili na tayo ng Diyos na piliin siya. So, kumbaga yun nga, alam na ng Diyos na yung future na pipiliin mo siya, kaya yun, pinili ka niya na maging tagasunod niya. So yun yung pinakapunto dito. Sa second teaching ang sabi rito, we are eternally saved in Christ. So yun, eternally, once na naibigay na sa iyo yung awa ng Diyos, hindi na yan kayang alisin. Umaga eternally na yan. Sila sabi rito na once na tinanggap mo ang Panginoon sa totoong tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, naligtas ka na, and yung kaligtasan na yun ay hindi na maaalis pa sa'yo. May mga panahon na yes, baka may mga panahon na or na medyo parang sasabihin mo nawawala ka, ganun, pero yun nga, yung eternally is hindi, yung pagkakaligtas mo ay hindi na mawawala. Talagang naandun na yun. So punta tayo sa application para ito may apply sa ating mga buhay. Sabi rito, put your trust in God's grace. Put your trust in the grace of God in Christ. So, yun nga. Ilagay natin yung ating paniniwala sa pagmamahal ni Kristo. Yung sinasabi rito na ang Diyos maawain. Ang Diyos ay mahal tayo. So, ang Diyos ay liligtas tayo. So, kailangan natin paniwalaan iyon. Kailangan natin magtiwala na kahit na, ayun nga, once na naligtas ka na, once na iniligtas ka na, ay hindi na kayang bawiin yun. Hindi na kayang alisin sa'yo yun. So, sa ikalawang application ng sabi rito, ponder upon God's love and grace today. So, kumbaga ponder, mag-isip-isip tayo, pagbulay-bulayan natin or itatak natin sa isip natin yung awa at pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon, no? So, kumbaga, wag natin ibaliwalain na yun sa araw-araw, idalin natin na ikaw na kumbaga ikaw na hindi karapat-dapat ay ipinili ka ng Diyos. So kumbaga napakabigat, no, napakalakas nung salitang iyon na ikaw na na hindi naman deserving na makasalanan, pinili ka ng Diyos. So sa ikatlong teaching sa application sa ito, praise God because we do not lose our salvation. So yun nga yung gaya ng sabi ko, yung kaligtasan na hindi yan nawawala, yung pagiging ligtas ay hindi yan nawawala dahil once na ibinigay na yan sa iyo ng Panginoon, hindi niya kayang kunin sa iyo. Once na totoong naniwala kay Kristo at tuluyan mo siyang tinanggap, magpasalamat tayo dahil ganun. Magpasalamat tayo dahil dun sa walang hanggang awa at walang hanggang pagkakaligtas. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.